lamig yung Espiritu ng Diyos na gumagalaw ngayon. Gusto natin ibaba yung muna yung ating kaisipan. I-concentrate natin sa umagang ito yung ating kaisipan sa katuruan ito. Dahil ako ay naniniwala na itong taong 2026 na ito ay may gagawin ang Diyos. Do you believe that? Amen. Naniniwala ka ba doon? No? Yung iba parang hindi naniniwala. If you have faith in God, lahat ng mga pinaplans mo for this year 2026, if you have faith in God, no, mangyayari yon at matutupad. Yes. Amen. Amen. Ang tanong, nakagawa na ba tayo ng plans and goal sa personal nating buhay by year 2026? O baka naman hinahayaan lang natin itong 2026 na to, come and go, pumasok, lumabas. Hinahayaan lang natin itong 2026 na to na dumaan na lang sa buhay natin na wala pa lang tayong anything na ginawa for 2026. Basta kung ano na lang ang nandyan, yan na yan. Wala man lang tayong ginagawang effort para sa taon 2026. Faith without action is dead. Wala pong manifestasyon kung walang pagkilos. Amen ba yun? Kaya po, nakapag-recall ka na ba this year, 2026? Nakapaggawa ka na ng plans and goal sa pamilya mo, sa sarili mo, sa ministry, sa spiritual life mo. Nakapag-plans and goal ka na ba doon sa spiritual maturity mo? Kung paano tatakbo ang spiritual na pamumuhay mo, may plans and goal ka na ba doon? Isinasama mo ba by this year, 2026, mabasa ko ang Bible from Genesis to Revelation. Sinasaba niyo ba yun sa goal ninyo? But this year, hindi na ako tatamarang manalangin. Hindi na ako tatamarang sa gawain. By this year, hindi na ako tatamaring magbasa ng salita ng Diyos. Sinasama niyo ba yun? O basta na lang, kung ano yung dumating, yan na yun. Kung gusto natin ma-bless by year 2026, mahalaga na gumawa tayo ng plano this year. Amen. Na mahalagang humakbang tayo ng may pananampalataya. Ang mahalaga, umuusad tayo, tinatarget natin itong taong ito na 2026 is never be the same again by year 2025. Amen? May goal ka na ba? Sinasabi ko sa asawa ko, no, palapit ng palapit ang pagdating ng Panginoon. Kung napanood nyo yung ginawang ceremony sa Israel na kung saan nag-offer na sila ng toro, no, the red bull, no? Yun ay sacrifice nila, no? At according sa news, itong third temple na to, sinisimulan ng gawin. I-search po niyo yun sa Google. Isang babae na tin-translate sa Tagalog, meron ng blueprint. At pagdating mo doon sa sentro ng Jerusalem, meron pong malaking logo, yung candlestick, the 7 candlestick. Ang laki po nun. Ginto nandoon. Para pagdating ng pagtayo ng temple, ilalagay nila yun. Kaya mahalaga na may handa natin ang ating sarili. Itong 2026, our spiritual life ay mag-grow. Amen. Kaya po, kung gusto natin na ma-bless yung ating 2026,
our aim today, our aim in our 2026 is this. Seeking the kingdom. Amen. Hanggat hindi mo nakikita yan, hindi mo mararanasan yung benefits doon sa kingdom. Amen. Kaya po, ang sabi po ng Panginoon, Matthew 6:33, but seek first His kingdom. Ano daw yung pinapauna? Yung kingdom. Amen. Pag sinabing seek first, hindi po yung chronologically na sunod-sunod. Pag sinabi kasi first, may second, may third, may fourth. Hindi po yan ang pagkakahulugan na tinatawag na first. Pag sinabing first, it is our top priority to seek His kingdom. Nandiyan ba kayo? Amen. Top priority. Sabihin nga natin, top priority. Amen. Maging top priority mo siya sa taong ito at sa susunod pang taon hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon na maging top priority mo ang kanyang kaharian. Pag sinabing top priority, pagkagising mo sa umaga, praise the Lord, buhay pa ako. Pagkagising mo sa umaga, praise the Lord, malusog ako. Pagkagising mo sa umaga, praise the Lord, wala akong sakit. Malakas ako. Amen? That is top priority. Pagkagising mo ng umaga, it is top priority. We are all guilty. Kasama na ako doon. Na dapat baguhin natin yung sistema ng ating ginagawa pang araw-araw na kung minsan ang ating top priority sa buhay, hindi yung kingdom, kundi yung cellphone. Ano yung mga message? Sino yung mga nag-likes? Pinapanood natin sino yung nag-like sa akin, yung mga pinost ko, sino yung mga nanood sa akin, ilan ba yung mga views ko, ilan ba yung mga heart ko. No? Yun agad, ang tinitingnan ko ang mga messages. Baguhin natin yung ating priority. Ang priority natin ay ang kingdom ng Panginoon. Kaya pagkagising mo ng umaga, Lord, thank you, Lord! Good morning, Jesus. Good morning, Father. Good morning, Holy Spirit. Is our top priority. Sa anumang bagay na ating ginagawa, kailangan maging top priority. Pag sinabi doon top priority, na anumang iyong ginagawa, dapat magiging top priority mo yung gawain ng Panginoon. Sabi ko nga, minsan, nire-review ko po, ipagpatawad ko sa aking mahal na asawa na dapat every Sunday, no, top priority mo yan. Hindi mo mararanasan yung blessing o yung benefits of the kingdom kung hindi na nagiging top priority. Gusto ko pong makita ito. Tinanggap natin ang Panginoon bilang Savior, bilang Lord and Savior. Sino bang naniniwala doon? Tinanggap ba natin ang Panginoon bilang Savior at Panginoon ng ating buhay? Marami sa atin, tinanggap lang si Jesus ang Panginoon na Savior lang. Pero hindi natin siya tinatanggap na Panginoon sa ating buhay. Anong pagkakaiba? Yung Savior, yung maligtas ka lang doon sa dagat-dagatang impyerno, ligtas ka na. That is a Savior. Pero pag sinabing Panginoon, ibig sabihin, amo mo siya, boss mo siya, alipin ka niya. Nakukuha? Kapag alipin mo siya, Panginoon mo siya, kapag meron siyang pinapagawa sa'yo, susunod ka kasi may Panginoon ka. Nakukuha? Maraming mga Kristiyano, tinanggap lang ang Panginoon as Savior, pero hindi ng Panginoon. Dahil inuutos ang Panginoon, nagiging pasaway tayo. Inuuna natin ang gusto natin kaysa doon sa gusto ng Diyos. Nakukuha mo? So, sa pag gano'n ang ginagawa
ginagawa natin, hindi ang Panginoon sa ating pong buhay, kundi ang Panginoon ang ating sarili. Kasi mas gusto natin, sinusunod natin yung gusto natin kaysa doon sa gusto ng Panginoon. Nakakuha po. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, for the sweet, sweet Spirit. Na dapat yung priority natin, unahin ito. When it comes sa trabaho, ano ba dapat ang unahin? Trabaho ba? O kaharian? Ano dapat unahin? Hindi po ako nagyayabang, itinataas ko po ang Diyos sa lahat ng ito. Sa Diyos po lahat ng papuri. Hindi man po yung trabaho ko, yung sa mga Shopee na yan. Dahil gusto nila, papasukin ako ng Sunday. Sabi ko, hindi na po nila ako papasok. Di ba napusap po tayo, nung ako po yung nag-apply sa inyo ng trabaho, kung po pwede, ibigay niyo po sa akin yung Sunday kasi sumasamba po ako. Ay, nung nagtatrabaho ako, tinanggap ako, umagri naman siya sa usapan namin. Maya-maya, nung lumalakad na yung panahon, kailangan i-deliver ko Sunday. Sabi ko, hindi po pwede, kasi po ganito. No? So, iniwan po yung trabaho. Bakit? Kasi ang top priority na natin ay ang kingdom ng Panginoon. Marami sa atin, minsan, in the family, no? Kapag nagkakaproblema na yung family, no? Inuuna yung family. Walang masama doon kung ang family ay nandoon sa tinatawag na life and death situation. Okay lang yun. Marahil, in my personal point of view, marahil nauunawaan natin yun. Pero kung halimbawa, yung family, mag-outing, may birthday, may problema, o anuman, uunahin yung outing kasi family to. No? Nasaan yung top priority? Ang top priority, ang kingdom. Pwede mong iwan yung sandali, pwede naman yung balikan after ng service mo kay Lord. Kakatok po ako, baka naman po nasusugatan po tayo. Sabi po ni Sister Alona kanina sa kanyang prayer kahit masakit. Open kami dahil gusto namin matuto, gusto namin mag-mature. Amen po. No. Kaya po kailangan alam natin yung top priority ng ating pong buhay. In our finances, sino ba yung top priority mo dyan? No? Sa ating pong buhay, sino yung top priority mo? Kung minsan, may mga problema sa bahay, no? Hindi na natin nagiging top priority ang kingdom. Eh sabi dito, but seek first His kingdom. So, what is kingdom? Ano ba itong kingdom na to? Ang kingdom, pinamumunuan ito ng hari. Pag sinabing kingdom, ang nag-rule dito, king. At doon sa kingdom, ang kingdom is a form of government at lahat ng gobyerno ay merong economy. Ekonomiya. Naniniwala ba kayo doon? Sino po ba yung nag-rule ngayon? France, di ba? King dyan si Prince Charles. No. Meron siyang economy, meron siyang ekonomiya, isang sistema ng pamamahala sa kayamanan ng isang bansa para sa kapanan ng kanyang mamamayan. Ito ho yung kingdom. No? Na kung saan kapag tayo po ay nakapasok sa kingdom, anuman ang problema mo, sagot ka ng kingdom. Nandyan ba kayo? Napipikan niyo po yung gusto ko sabihin. Dahil nandun ka sa loob ng kingdom, sagot ka ng kingdom. Hindi mo po problemahin ang mga bagay-bagay sa mundo dito sa pag-ikaw ay nasa loob ng kingdom, sagot ka ng kingdom. Ano man ang kanyang ekonomiya sa langit, sagot ka ng kingdom. Nanindihan po. Meron akong napanood sa isang Facebook or YouTube na yung bansa palang Switzerland. Tama ba? Switzerland.
no, ay napakayamang bansa. Yung pera sa kanila, hindi nila masyadong pinapansin. Kahit na nahuhulog na sa daan, hindi nila pinupulot yun. Bagkus, kukunin po nila yung i-report nila sa kanilang gobyerno. At doon po sa Switzerland, according po sa aking napanood, sagot po nila yung kanilang pag-aaral. Sagot po nila yung kanilang transportasyon. No? Sa hospital, ang daming libre na benefits ng Switzerland. Kaya yung mga mamamayan ng Switzerland, hindi nila masyadong pinapansin ang mga bagay na yan. Yung walang trabaho, sinusuplayan ng gobyerno. Hallelujah! Ang sarap kaya mabuhay sa Switzerland. Ano? Sana all. No? In the kingdom. Hallelujah! Sinusuplay nitong lahat ng iyong pangangailangan. If you seek the kingdom of God. Amen. Kaya ang Panginoon Jesus, nung siya ay dumating dito sa lupa, pinipreach niya about the kingdom of God. Nakukuha nyo? Nabasa niyo na ba yun sa inyong mga Biblia? Na ang Panginoong Jesus, kapag nangangaral siya ng salita ng Panginoon, ng mabuting balita, pinabahagi niya ang kaharian ng Diyos. Nakuha nyo? Sabi po ng John 3:3, Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi mo raw makikita yung kaharian na yan hanggat hindi ka naboborn again. Hindi mo yan mararanasan yung kingdom na yan hanggat hindi ka citizen of heaven. Nakuha mo. Ang requirement para ikaw ay maging bahagi ng citizen ng kingdom, ang requirement is to become a born again. Amen. Tanggapin si Jesus as Lord and personal Savior sa ating pong buhay. Para makuha natin yung benefits ng kingdom na yan, kailangan mong isuko lahat ng benepisyo mo sa mundong ito at ikaw ay lilipat sa kabilang kaharian. Alam niyo po, i-correct po ako ni Pastor Boots kung tama po yung aking theology. Yung kapag gusto mo pong maging citizen of Canada, halimbawa, i-renounce mo ang pagka-Pilipino mo para ikaw ay magiging mamamayan ng bansa iyon. Magiging Canadian citizen ka na, hindi ka na Filipino citizen. I-renounce mo yon. Lahat ng meron ka, tatanggalin nila yung iyong identity sa iyong bayan at ikaw ay magiging identity na ng Canadian. Kaya hindi ka na Filipino citizen, kundi Canadian citizen ka. Nakukuha po? Kaya naalala ko po, yung kapatid ni po ni Brother Manny, yung pangalan po ng pastor, taga-Canada, yung pinupunta natin sa Tarita. Brother Tony. Hindi ako Filipino citizen, taga-Canadian citizen ako. Kailangan kong bumalik doon kasi tatawagin akong alien dito, pwede nila akong ikulong. Nakukuha po. So, ibig sabihin, hindi natin to makukuha yung benefits in the kingdom kapag hindi natin dinidenounce ang lahat ng bagay na meron sa atin. And take note, kapag tayo po ay nakapasok sa kingdom ng Diyos, hindi ang kingdom ang mag-a-adjust sa atin, kundi tayo ang mag-a-adjust doon sa kingdom. Napipikat niyo po ang ibig ko sabihin. Hindi po yung kingdom ang mag-a-adjust sa atin, kundi tayo ang mag-a-adjust doon sa kingdom dahil meron ang nagmumudoon doon sa kingdom. May batas ng umiira doon sa kingdom. Kaya hindi pwede yung pagpasok mo doon sa kingdom, sarili mo pa rin ang ginagawa mo. Ginagawa natin. Yung gusto pa rin natin ang ginagawa natin. Kaya anong mangyayari? Kapag ikay nakapasok in the kingdom, imbis na makuha mo yung benefits na dapat mong makuha yung benefits in the kingdom of God, anong nangyayari? Pasaway ka sa batas, dapat kang ikulong. Kaya tayo nagsasuffer. Amen. Kaya hindi natin na-enjoy yung full blessing of God dahil
nagiging pasaway tayo sa kingdom. Gusto natin mag-adjust mag-adjust ang kingdom sa atin. Dapat tayo ang mag-adjust doon sa kingdom. Kung ano ang umiiral doon sa kingdom, kailangan natin sumunod doon sa rule ng kingdom. Amen. Dito nga po ako po'y aligagang-aligaga. Dahil sa bansang Pilipinas ay meron pong umiiral na batas. Tama? Kapag ikaw nagmamaneho ng sasakyan at wala kang lisensya, no, may karapatan yung manguhuli sa iyo na kumpiskahan yung sasakyan mo o kunin yung lisensya mo kung ano mga bagay sa iyo. Meron silang karapatan. Bakit? Kasi may umiiral na batas. Nakuha po. Kapag hindi tayo sumusunod doon sa batas na yun, no, tayo po ang nagsasuffer. Kaya po, ang sabi ng Panginoon, I tell you the truth, sinasabi ko sa iyo katotohanan, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. The requirement to see the kingdom of God, you need to be a born again. I-surrender mo ang iyong buhay sa ating Panginoong Jesus. And that is the key to experience the benefits of the kingdom. Napipikat niyo po? Amen. Ang sabi po ng Matthew 4:23. Tingnan po ninyo. Ano po yung pinipreach niya? Jesus traveled throughout the region of Galilee, teaching in the synagogue and announcing the good news. Ano yung good news? About the kingdom. Amen. Ang good news, sabi ng Panginoon, pinapakilala ko yung kaharian mo ito. Sabi niya, announcing the good news. Ano yung good news? About the kingdom. Umiikot siya sa bawat reliyon, kung saan na siya naroon. Ipinapahayag niya ang mabuting balita patungkol sa kaharian. After niyang pinreach, after niyang sinabi about the kingdom, nakita nila yung benefits about the kingdom, anong nangyari? And He healed every kind of disease and illness. Diba? Naka-receive sila ng libreng kagalingan. Woo! Naku kayo? In the kingdom of God, there is healing. Amen? Kaya bago ka pumunta sa doktor, you need to pray, Lord, mag-miracle ka. Baguhin mo po yung status ng aking diagnose, Lord God. Ikaw lamang ang kaya bumangon nito. After nun, pagpunta mo doon, hallelujah, biglang nabura. Naalala niyo po ba na ikwento ko na yung pangalan nito? Asawa ni Brother Nat ba yun? Yung ating dati sa church, meron siyang sakit na, ewan ko kung ano, bukol daw yata sa matris, lumalaki. No? Then, naghingi ng prayer, no? After naghingi ng prayer, sabi niya, 3 na. No? Sabi ko, after ng prayer, pinag-pray natin, sabi ko, maniwala ka, ang Diyos ay gumagawa ng himala. Then, natatakot siya, kasi nga lumalaki daw yung bukol. Nung lumapit siya uli, nagpa-pray. After nun, habang pinag-pray po natin siya, for the glory of God, walang laman na maitataas, habang pinag-pray po natin siya, na pinakita ng Diyos in a vision, yung bukol na kulay din na ganyang kalaki, paliit ng paliit, paliit ng paliit, paliit ng paliit, hanggang sa totally nawas na. Nabura, para sa puso ka, nawala. Eto na ngayon, darating sa hospital para operation ng bukol na kanyang sakit, yung bukol. Ngayon, binasa ng doktor yung diagnostic. Nang binasa ng doktor, sabi niya, Iha, bakit ka umiiyak? Sabi ng doktor, natatakot ka ba? Opo. Alam niyo kung ano sagot ng doktor? Yung bukol mo, mula sa maliit,
Paligid ng paligid hanggang sa totally nawala. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hindi na siya dumaan doon sa tinatawag na operation. Amen? Yung aking kapatid na may sakit na cancer sa ovary, stage 2. Sabi niya, 80 point something gram na napakalaki at di na kaya pang amihin pa to. No? Sa kaka-check up, yung bukol, naging 3% na lang. Baka itong taon na to ay totally mawawala na, babalik na sa normal ang kanyang buhay. Palakpakan nga natin ang Panginoon niya. In the kingdom of God, there is healing! Amen? Kaya nga salamat sa Diyos hanggang ngayon buhay pa ako. Dahil siyang source ng life. Amen? Kaya nga po, ito yung good news na kailangan natin makita this year 2026 na hanapin itong kingdom na ito at makapasok sa kingdom na ito at maranasan lahat ng benefits ng kingdom na ito sa ating buhay. Tuloy natin. Sabi po ng Bible, subalit sinabi niya, Lucas 4:43, subalit sinabi niya, dapat ko rin ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat ito ang dahilan kaya ako sinugo. Kaya pinadala ang Panginoong Jesus para sabihin ang tungkol sa kaharian. Ngayon pong umaga, nakikita na ba natin kung anong kaharian ito na inihahanda ng Diyos sa atin? Ngayon pong umaga, gusto ba natin ma-experience yung benefits about the kingdom? Seek first the kingdom. Amen. This kingdom is unshakable. Itong kaharian ng Diyos na ito ay hindi basta-basta mapapatumba, mapapabagsak. Maaari yung isang bansa ay bumagsak ang kanyang ekonomiya, maubos ang kanyang kayamanan, pero ang Panginoong Jesus sa kanyang kaharian ay hindi ito basta matitinag. Babagsak ng lahat ng ekonomiya ng bansa, pero ang kaharian ng Diyos kailanman ay hindi babagsak, hindi mananaig. Bakit? Kasi ang Diyos ang siyang hari nito. Ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Siya ang may-ari, siya ang nagahari sa kingdom na ito. Sabi ng Bible, Hebrews 12:28, since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful and praise God and worshiping Him with holy fear and awe. Amen? Kaya itong kingdom na ito na tinanggap natin, hindi po ito matitinag. Sabi nga lang sa pumesa ni Sharon Cuneta, sakay na. Tara na. Amen? Tara na in the kingdom of God. Maging mamamayan na tayo ng langit. Maging citizen na tayo ng langit. Kapag tayo citizen lamang ng mundong ito, kapatid, mapapagod ka. Amen? Kapag ikaw ay citizen ng mundong ito, hallelujah, mauubos ang lahat ng meron sa iyo, maging ang lakas mo, maging ang buhay mo. Kapag nag-citizen ka lamang sa mundong ito. Pero kapag tayo citizen in heaven, hallelujah, meron na security doon sa heaven. Amen? May seguridad. Yung bahay mo dito sa lupa, nasisira, kinakain ng tanga, kinakain ng anay. No? Nawawasak, naluluma. Pero in the kingdom of heaven, sa bahay mo, hallelujah, ang tirahan mo ginto. Dinadaanan mo lang yun, ginto. Di ba? Yun ang inihahanda ng Panginoon sa atin. Kaya mo hindi ito basta-basta matitinag. Kaya kung yung kingdom, kung ano man ang meron ng bansa, magbabagsakan ng lahat ng ito, pero yung kaharian ng Diyos kailanman ay hindi ito babagsak. The kingdom of God is unshakable. Hindi ito basta-basta mapapatumba. Sabi rin po ng salita ng Panginoon,
Matthew 16:18, sinasabi ng Panginoon Jesus kay Peter, ang sabi niya, Matthew 16:18, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kahit po ang mga demonyo, hindi po kaya patumbahin ito. Amen. Yung church, yung kingdom ng Diyos, the gates of hell shall not prevail against it. Hindi kaya pong patumbahin ang kaharian ng Diyos na ito. Kaya we need to enter in the kingdom of God. Magpasubmit tayo doon sa hari. At hayaan natin, unti-unti nating i-refuse ang mga bagay na tawag nito, mga bagay na nagpapahirap sa ating pong mga buhay. Amen. So this year, 2026, people of God, start to seek His kingdom. Hanapin mo yan. Pangalawa, but seek ye first the kingdom of God, but seek ye first His kingdom. Ano ang sunod? Pangalawa, His righteousness. After natin sinig yung kanyang kingdom, isip din natin yung kanyang righteousness, yung kanyang katuwiran, kung ano yung mabuti, kung ano yung kanyang kalooban, dapat isip natin iyon. Amen? Natanong na ba natin sa ating sarili na, Lord, ano bang kalooban mo sa aking buhay? Pinag-pray ko po yun kay Lord. Tinatanong ko kay Lord, bakit ako nandito sa mundo ito? Bakit ako nag-exist? Ano yung purpose mo sa buhay ko? Amen. Itong microphone na to ginawa para pag nagsalita ka, dinig hanggang doon, yun ang purpose niya. Nakukuha? Tayo din bilang mananampalataya sa Diyos, kailangan alamin natin kung ano yung purpose niya sa buhay natin. At kapag naalaman natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin, dapat tayong sumunod. Dahil yun talaga ang pagkakagawa, pagkakadesenyo mo, pagkakadesenyo natin bilang nilagay niya sa mundo ito. Amen po ba? Seek His righteousness. Yung kung ano yung mga bagay na kalooban, yung matuwid na pamumuhay. Mahirap po kasi na talagang mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Tama po ba yun? O ako lang nag-i-struggle? Lahat tayo, di ba? Kaya nga pinapahanap ng Panginoon, kaya tayo, habang tayo ay sumusunod doon sa kingdom ng Panginoon, habang sumusunod doon sa kanyang kalooban, mapapansin natin, hallelujah, unti-unti binabasag yung old carnal nature natin. Habang sa ating pagsunod, binabago araw-araw ang ating buhay. Yung karakter natin, ginagawang character of Christ. Amen? Kaya sinasabi ng Colossians, put the new self. Yung new self, yung Christ-likeness. Baka naman 20 years ka na kay Lord o 20 years na tayo kay Lord, hindi pa rin makita yung Christ-likeness natin. Habang sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, dapat makita yung Christ-likeness. Ipinapasubmit natin ang ating sarili sa banal na Espiritu ng Diyos. Na sinasabi, Lord, hindi ko kaya to. Tulungan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo akong mamuhay hanggang sa ikaw ay makita nila sa aking buhay. Meron isang napakagandang awit. Ang sabi dun sa awit, sabi ng Ingles, I worship you,
Almighty God, there is none like you. Sa Tagalog, sinasamba kita, O Diyos. Ito ang panalangin ko, makita ka nilang lahat sa buhay ko. Yun ba'y panalangin mo? Yung makita si Jesus sa buhay natin. Makita si Jesus. Pagliwanag si Jesus sa buhay natin. No? Alamin natin kung ano yung mabuti at masama. Lakaran natin yung mabuti at huwag yung masama. Sabi po ng prayer ni Solomon ay ganito. Unang Hari, chapter 3, verse 9. Kaya sabi ng prayer ni Solomon, kahit bigyan mo ang iyong lingkod ng pusong marunong umanawa upang humato sa iyong bayan, upang makilala ang mabuti at masama, sapagkat sino ang maghahatol sa dakilang bayan ito. Sabi niya, Lord, makilala ko what is right and what is wrong. Yung word na right, from the word na right, nanggaling sa salitang righteous. Nakukuhan po ninyo. Yung pagiging mabuti, na makilala yung mabuti at yung masama sa mga decision making natin sa buhay. Kailangan alam natin kung ano ang mabuti. Maraming mga pagkakataon, very tempting. Sabi po ni Brother Jeff isang araw na kami nagkausap, sabi niya, ngayon pastor, pag uuwi ako, may sumasagi sa isip ko. Hindi ko po alam kung ako ay kakanan o kakaliwa, pero mas pinipili ko kung pumunta doon sa tama. Amen. Kaya kapag dahil pinipili mo yung tama, the Lord bless you. Amen? Dahil pinipili mo yung tama, the Lord bless you. Pag sinabing bless, hindi lamang pinapatungkol nito yung money matter. Pag sinabing bless, bless ka in health, bless ka in mind. Bakit meron kang kapanatagan sa puso na walang nakaka-stress na buhay? Amen? Pag uwi mo sa bahay, may sasalubong sa iyong mga anak, may sasalubong sa iyong asawa na masaya. Napakasarap kaya nun. Di ba? Kapag po tayo laging nag-iisip na nakaka-stress ng buhay, dadali po ang buhay natin. Madadali ang buhay natin. Marami po akong nakita, according sa mga doktor, na kadalasan ang sakit sa puso ay nanggagaling sa stress. Nanggagaling sa anxiety, worries, depression. Nanggagaling po lahat ng sakit. Kaya, di ba, yung blessing na yun, di ba, kapag ikaw ay walang sakit, payapa ka, yung pera magagamit mo ng tama. Nailalagay mo doon sa dapat ng kalalagyan. Pero kapag may sakit ka, imbis na ilagay mo sa tamang kalalagyan, yung pera na yun, saan mo dadalhin? Doon sa hospital. Nakuha nyo? Makikita mo yung pangangailangan mo patong-patong hanggang sa lumubog ka. Bakit? Kasi doon na pupunta lahat ng pera mo. Na dapat ma-enjoy mo yun na magamit sa tama. Amen? Kaya nga, dapat natin kilalanin, makilala, hanapin yung kanyang katuwiran, yung mabuti, yung righteous in the sight of God. Not only in the sight of God, even in the sight of men. Kung ano ang mabuti. Amen po. Kaya kay Solomon, yung kanyang paghahari, hallelujah, pinagpala ng Diyos. Maging din po, sino ba? No? Sino ba? No? Namuhay siya ng matuloy sa harapan ng Diyos, kaya pinagpala ng Panginoon. Pasino niyo, Genesis chapter 9, verse 1.
at pinagpala ng Diyos si Noah at ang kanyang mga anak. Diba? Bakit? Kasi nabuhay siya ng matuwid. Nabuhay siya ng righteous in the sight of God. Dahil nabubuhay siya ng righteous in the sight of God, hindi lamang siya pinagpala, pagkus pinagpala din siya ang kanyang mga anak. Meron pong benefits. Hindi lamang pala ikaw yung pinagpapala niya, kundi kasama ng pinagpapala ang iyong mga anak. Diba? I thank the Lord. Kapag yung mga anak masyadong submissive sa kanilang mga magulang, blessing yun. Kaya naman yung mga anak umaangat ang kanilang mga buhay. Amen? Bakit? Kasi lumakad ka ng righteous in the sight of God. Amen? Kapag po hinanap natin yung kaharian ng Diyos, yung kanyang katuwiran, kapag hinanap natin, ano ang sunod? Tingnan natin. Ano yung sunod? The promise. Nakuha niyo? If you seek His kingdom and His righteousness, ano sunod? All these things. Pag sinabing things, mga bagay po yan na kailangan ng tao. Nakukuha. Kung babasahin by the context, ang Matthew chapter 6, babasahin natin by the context, ang kabuuan ng chapter 6, pinapatungkulan niyan lahat ng pangangailangan ng tao. Kung nabasa niyo po yung Matthew chapter 6, pinapatungkulan niyan patungkol sa pangangailangan ng tao. Yung things, nandiyan yung kayamanan, Ang sinabing kayamanan, ito yung mga valuable things, cellphone mo, kotse mo, bahay mo, o anumang bagay na meron ka na nakatago sa iyo, dahil sa kayamanan. Yung basic necessities, yung pagkain mo, ininim mo, yung sinusuot mo, lahat po na yan na hinahanap ng tao. Kailangan nyo ba yan? Kailangan ba natin yan? Yes! Lalo na yung money. Yan o yung things. All these things, na lahat ng bagay na yan, yung things na kayamanan, yung damitan, pagkain, para ikaw ay mabuhay, yung pera, lahat ng yan, sinasabi ng Panginoon ay ganito, do not worry. Jesus said, kapag ikaw ay nandun sa kaharian ng Diyos, do not worry. Woo! Kapag ikaw ay mamayan ng kingdom, huwag kang mag-alala. Sabihin mo, huwag kang mag-alala. Sinasabi ko sa asawa ko, huwag kang mag-alala. Lilipas at lilipas din yan. Amen? Bakit? Kasi mamamayan ka ng kaharian. Mamamayan ka ng langit. You are citizens of heaven. Huwag kang mag-alala. Sinasabi ng Panginoong Yesus ito sa bawat isa sa atin na bilang mamamayan ng kanyang kaharian, huwag kang mag-alala. Sabi sa Matthew 6:24, walang alipin na makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapapuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at kayamanan. Kaya mahalaga na makita yung priority na yan. Hindi mo pwedeng magsabayan. Kaya kung minsan, mas inuuna yung kayamanan kaysa sa Diyos. Kaya yung top priority, nawawala. Kapag nawawala at inuuna natin, nakikita natin, mas lalo tayong nagkukulang. Kapag inuuna natin ang mga bagay na ito, mas lalong lumalaki ang mga problema. Na kung minsan, hindi na kayo magkasundong magkasawa. Oh God. Sabi niya, hindi ninyo maaaring paglingkod ng pareho ang Diyos. Tuloy natin kung bakit yung sinasabing do not worry. Verse 25, kaya sinasabi ko sa inyo, ano daw? Huwag kayong mabalisa. Tungkol saan? Tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay, upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin.
ng inyong katawan. Hindi ba buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Napasin po ninyo, yung basic necessities. Ano yung basic necessities? Pagkain, inumin, susuotin ng iyong katawan para ikaw ay mabuhay. Ang sabi ng Panginoon sa iyo, huwag kang mabalisa. Do not worry. Amen. Do not worry. Tuloy natin. Verse 26 o verse 31. Kaya huwag kayong mag-alala. Do not worry. At baka kayo kapusin ng pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga entil ay nababahala tungkol sa mga bagay nito? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat na ito. Woo! Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Baka kayong kapusin ng alin daw? Pagkain, inumin o ng damit. Huwag kayong mag-alala. Sabi ng Bible, hindi ba't ang mga hentil ay nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Kaya ginagawa ng mga hentil, pag sinabing hentil, sila yung mga taong hindi pasok doon sa kaharian ng Diyos. Sila yung mga taong hindi pinapriority ang kingdom ng Diyos. Ito yung mga hentil na hindi bahagi ng Israel. Ang sabi na, hindi ba't ang mga hentil ay nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Makuha nyo? Pinipilit, hinahabol yung basic necessities ng buhay. Nakuha nyo? Nababahala sa paano kaya ako kakain? Paano kaya bukas? Paano kaya susolusyonan ito? Nababahala ang mga bagay na ito. Kaya naman, ipagpapalit ang araw na para sa Panginoon dahil matustusan lamang ang mga bagay na ito. Ang sabi ng Panginoon, alam na ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Alam niya. Amen ba? Kaya po, lahat ng hinahabol ng mga tao, the promise of God, lahat ng hinahabol ng mga tao ng basic necessities, yung kayamanan, yung pera, yung pagkain, yung inumin, ng damit, lahat ng hinahabol ng tao, ano yung promise? Will be given to you. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hindi ba kayo natutuwa na lahat ng hinahabol ng tao ibibigay lang sa'yo? Na libre? Ibibigay sa'yo ng Panginoon. Na lahat ng hinahabol ng tao ibibigay lang yan sa'yo. Kaya nga merong tinatawag na provision. Nakuha niyo? May provision ng Panginoon. Bakit sinabi provision? Kasi nakita na ng Diyos kung ano ang pangangailangan mo. Amen. Kaya nga sabi niya, yung pangangailangan ibibigay ko lang sa'yo. Hindi ka ba masaya nun? Kaya nga 2026, no? Sabi ko nga, bisan pinag-uusapan namin mag-asawa, yung pong aking mga bayaw ay nagpupuntahan na sa ibang bansa. No? Nagpupuntahan sa ibang bansa. Bakit? Para matustusan yung pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Sabi ko nga sa asawa ko, marahil hindi ko calling yun. Ang calling ko ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kailanman hindi nagpabaya ang Diyos sa akin. Maliit man lang yung pumapasok na finances sa akin, kailanman hindi nagpabaya ang Diyos sa akin. Ang Diyos ang nagbibigay ng mga bagay-bagay na kailangan natin para mabuhay sa mundo ito. Amen. Ibinibigay lamang sa iyo ng Diyos. Yung lakas na yan para magtrabaho ka, ibinibigay sa iyo ng Diyos para magtrabaho ka. At pag nagtrabaho ka, ibibless ka ng Panginoon. Amen. At yung maliit na pera na yon, kapag ikaw ay natutong humawak sa maliit na bagay,
bibigyan ka ng Panginoon ng mas malaki pa dahil pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa maliit na bagay na yan. Amen? Kaya nga po sino? Si Brother Robert, na kahit ganun yung bahay, at least kahit paano pag-uwi mo, payapa ang iyong kalooban. I pray always to my family na ingatan, gabayan ng Panginoon ang higit sa lahat, masumpungan ang kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Kaya, ibibigay lamang sa iyo ng Panginoon. Itutuloy ko lamang po at matatapos na ako. Itutuloy ko lamang po yung prayer na Solomon na sabi niya, unang Hari chapter 3 verse 9 to 13. Pasinin po ninyo kapag inuna po yung kanyang righteousness, lahat ng bagay na yan, ibibigay lang sa iyo. No. Sabi dito, kahit bigyan mo ang iyong lingkod ng pusong marunong umunawa upang humatol sa iyong bayan, upang makilala ang mabuti at masama. Sapagkat sino ang makakahatol sa dakilang bayan ito? Humihingi siya ng wisdom. Humihingi siya ng discerning what is right and what is wrong when it comes into the decision making. Verse 10, dahil dito, ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh. Di ba? Nalugod. At sinabi sa kanya, dahil hindi ka humiling sa iyong sarili na mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungan kumilala ng mabuti at masama. The righteous. Choose kung ano yun. No? Kung kakaliwa ka, kung kakanan ka. Pinili mo yun, Lord, dalhin mo kung saan mo ito nararapat dalhin. Tuloy natin. Ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Dahil yung prayer mo ay patungkol sa about the righteousness, patungkol sa nakakalugod na buhay, patungkol sa mabuting buhay, patungkol sa nais na lakaran yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Sabi ng Diyos, ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay. Maging sa mga nauna sa mga susunod pa sa iyo. Ito yung pansinin ninyo. Verse 13, ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hinihingi. Woo! Ano daw yung bagay na hindi niya hiningi? Di ba binanggit ito? Doon sa mga naunang talata, yung hindi mo hiningi, ibibigay ko sa iyo. Kaya po, yung inahabol ng mundong ito, if we seek His kingdom and His righteousness, lahat ng yan, ibibigay lang sa iyo. May mga karanasan tayo niyan. Sabi ko nga kay Pastor Boss, nung pumunta kami doon sa seminar, I'm not worthy to receive that kind of gift. Dahil hindi naman ako titled. Hindi naman ako titled para makareceive ng ganon. But God gave me. Binigay sa iyo ng Diyos. I'm not worthy to receive that kind of gift. Basta ka lang sumunod. And in the end, nakita ng Diyos yung pagsunod. Yung nahabol ng mundo, ibibigay ko sa inyo. Meron po akong ginagawa. Meron akong ginagawang sa akin yung in and out finances ko. Pinapractice ko doon sa sarili ko. Meron akong kung saan lumabas, ano yung malakas na gastos, saan napunta yung pera, magkano yung pumasok. Nakuha niyo po, yung in and out, yung pasok at labas. From January to December, nakwenta ko. Pinagkalooban pala ako ng pera ng Diyos. Pinataan sa akin ng Diyos. Maaaring yun ay maliit, pero sa akin, napakalaki nun. Saan nanggaling yung pera na yun? Pinagkalooban ako ng ganun talaga. Ng ganun kalaki from January to December. Nakita ko yung pumasok na pera sa akin. Wow! Lord,
receive that kind of money. Kaya po, kapatid, sabi ko nga, kung titignan mo, i-detalye mo lahat ng ginagawa mo, makikita mo kabutihan ng Panginoon. Makikita mo kabutihan ng Panginoon. Kaya po, bilang pagtatapos, dahil po yung aking matatapos na. Bilang pagtatapos, 24:1, sabi ng Panginoon, ang buong daigdig at lahat ng naroon, ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. Siya may-ari dito, kapatid. Meron ka bang bagay na hinihiling sa Diyos? Yes. Ibibigay niya sa iyo yan. Pero may kondisyon. Sumunod ka. Amen? Gusto niyo ba mag-prosper ng church? Sumunod ka. Amen? Gusto mo bang mag-grow? Sumunod ka. Lahat ng yan. Sunod-sunod. Kaya nga po, this year, people of God, mag-set tayo ng plans kung ano dapat mong gawin this year. Hindi tayo papayag na this year, ang 2026 ay magiging kolera. Ilitin natin in the help of the Holy Spirit na makamit natin ang pinapangarap ng Diyos sa atin by year 2026. Sabi ko kay Sister Alo, bago matapos ng taon 2026, yung bahay mo matatapos na. Amen. Kaya sabi niya, Pastor, kapag natapos na yan, magbabible study tayo sa amin. Dahil nakita ng Diyos yung design ng kanyang puso. Hallelujah! The Lord provide. Amen? Para kahit paano mayroong sisilungan. Yung mga kapatid, kapag nag-invite sa lugar na yun, may sisilungan. At ipagmamalaki kailanman ang Diyos ay hindi kami pinagkulang. Pinakita ayan. Lahat ng yan ay biyaya sa Panginoon. Sa biyaya mo lamang, kaya tayo nabubuhay. Amen? Napakaganda ng mga awit. At gusto natin awitin ito bago tayo manalangin. Sabi ng awit kanina, I surrender all. Sinurrender mo na ba totally 101% ang iyong buhay kayo? Baka hindi pa. Kaya hindi mo na-enjoy yung blessing ng kingdom. Baka hindi mo sinusurrender ang lahat sa iyo sa Panginoon. But this time, maging sincero ang ating mga puso na isurrender ang ating buhay sa ating Panginoon para maranasan natin yung benefits of the kingdom. Tayo tumayo. Pwede ba tayo kumawit natin? Yung I surrender all, please.